Pangakuan mo ako, bulong ni Doña Dorotea. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa ibabaw ng tunog ng mga kagamitang medikal sa kanyang silid sa ospital. Lumapit ako. Hawak ang kanyang kamay. 2 araw na siyang hindi makapagsalita ng malinaw. Ngunit ng gabing iyon, ang kanyang mga mata ay nakatutok, nagmamakaawa. Bago ako magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa pagiging narito mo. Kung naniniwala ka na ang tahimik na dignidad ay nararapat kilalanin at mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa panlabas na anyo, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe. Libre ito at nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming tao na kailangang marinig ito. Ngayon, tingnan natin kung paano ito magtatapos. Kapag dumating ang oras, dahan-dahan niyang sinabi na tila bawat salita ay may katumbas na hirap. Hayaan mong mas maging mahalaga ang katotohanan kaysa sa kabaitan. 3 buwan na ang nakalipas mula noon. Ngayong gabi, nakatayo ako sa pintuan ng mga tagapagsilbi sa club ng Monteverde. Itinatali ang isang delantal sa ibabaw ng abong bestida na iniutos ni Gary na isuot ko at naunawaan ko kung ano ang ibig sabihin ni Doña Dorotea. Sa siwang ng pinto, makikita kong nagsisimula na ang pagdiriwang. 50 bisita mula sa Sai Holdings ang nagdiriwang para sa pag-angat ng aking asawa bilang vice-presidente. Nagkikiskisan ang mga kopa, pagkaing inihanda ng mga kilalang kusinero. Isang pangunahing mesa kung saan nakaupo si Gary na tumatawa, habang nakaakbay sa isang babaeng 20 taong mas bata sa akin. Si Bea, ang kanyang kalaguyo, ay suot ang kwintas na sapiro ni Doña Dorotea. Ang kwintas na isinuot ni Dorotea noong kanyang ika-40 anibersaryo, ang kwintas na may nakaukit na apelyido niya sa pagkadalaga sa loob ng kawit nito. Ang kwintas na ninakaw ni Gary mula sa kanyang silid sa ospital. Habang kausap ko ang nurse tungkol sa kanyang mga huling habilin, kumuha ako ng isang bandeha ng mga kopa ng tsampanya. Walang tumingin sa akin nang pumasok ako sa pangunahing bulwagan. Bakit naman nila gagawin iyon? Bahagi lang ako ng mga tagapagsilbi. Hindi ang asawang nasa tabi ni Gary sa dose-dosenang pagtitipon ng kumpanya. Hindi ang gurong gumugol ng 15 taon sa pagtuturo sa mga mag-aaral na nahihirapan. Hindi ang babaeng nagsakripisyo ng 3 taon sa pag-aalaga sa naghihingalong ina ni Gary habang eksaktong 4 na beses lang niya itong binisita. Serbisyo lang. Mahigpit na iniutos sa akin ni Gary na dumating ng maaga at maging kapaki-pakinabang sa halip na umupo sa mga mesa at magpanggap na isang taong hindi naman ako. Kaya pumayag ako. Ang hindi niya alam ay ipinamana sa akin ng kanyang ina ang lahat sa kanyang huling habilin. Milyon-milyong piso, ang tahanan ng pamilya, bawat piraso ng alahas na suot ni Bea sa mga oras na iyon. Ang hindi niya alam ay ang anak ng kanyang punong tagapagpaganap, si Sir William C. na si Sarah ay naging mag-aaral ko 6 na taon na ang nakararaan at binago ko ang kanyang buhay. Ang hindi niya alam ay pagsapit ng hating gabi, tatayo si Sir William upang magbigay ng isang pagpupugay nasisira sa lahat ng itinayo ni Gary mula sa kasinungalingan. Nagpalipat-lipat ako sa mga mesa, nag-aalok ng tsampanya, kumukuha ng mga walang laman na plato hindi nakikita. Ang boses ni Doña Dorotea ay umaalingaw-ngaw sa aking alaala. Hayaan mong mas maging mahalaga ang katotohanan kaysa sa kabaitan. 2 oras na lang bago maghating gabi. Kaya ko pang maghintay ng 2 oras. 3 taon na akong naghintay. Ang umaga ay nagsimula, tulad ng bawat umaga, sa nakalipas na 8 buwan. Nag-ingay ang telepono ko ng 5:00 at kalahati ng umaga. Hindi iyon panggising. Mga mensahe mula kay Gary. 17. Sa pagkakataong ito, lahat ay ipinadala sa pagitan ng hating gabi at 3 ng umaga habang natutulog ako sa silid ng panauhin sa dulo ng pasilyo. Abong bestida. Hindi ang asul. Dumating ka ng 5:00 at kalahati. Kailangan ko ng tulong sa paghahanda. Dalhin mo ang magagandang pamunas sa mesa mula sa aparador. Huwag mong babanggitin na isa kang guro maliban kung may direktang magtanong.
Walang may pakialam sa panitikan ng mataas na paaralan. Naupo ako sa maliit na isahang kama, na naging buong mundo ko, at binasa ang bawat isa. Mga tagubilin, palaging mga tagubilin. Paano manamit? Paano kumilos? Ano ang sasabihin? Kailan darating? Saan tatayo? Sabi ni Gary. Lumipat ako sa silid ng panauhin pansamantala. Dahil nakakaabala daw sa tulog ko ang mahahalagang tawag niya sa trabaho. 8 buwan na ang nakalipas. Hindi tumigil ang mga tawag. Hindi na lang talaga ako inanyayahang bumalik doon. Ang silid ng panauhin ay may eksaktong 3 piraso ng muebles. Ang isahang kama, isang maliit na aparador, at ang lumang hapagsulatan ni Doña Dorotea. Ang hapagsulatan na ito, ang tanging pinayagan ni Gary, na itago ko pagkatapos ng libing. Lahat ng iba pa mula sa kanyang bahay, 40 taon ng mga alaala, kagamitan, at muebles, ay napunta sa isang imbakan o ipinamigay sa loob lang ng 2 araw. Hindi natin kailangan ang luma niyang basura na kumukuha lang ng espasyo, sabi ni Gary habang nagkakarga ng mga kahon sa kanyang sasakyan. Ipinaglaban ko ang hapagsulatan na iyon, literal na nakipaglaban isa sa mga bihirang pagkakataon na nanlaban ako sa nakalipas na mga taon. Dito na ako ngayon nagwawasto ng mga papel ng pagsusulit. Kung saan pinaplano ko ang mga aralin para sa aking mga mag-aaral. Kung saan ako umiiral sa kaisa-isang espasyo, na pakiramdam ko ay akin pa rin. Nang umagang iyon, isang tumpok ng mga sanaysay, ang naghihintay. Binuksan ko ang maliit na lampara, at nagsimulang magbasa. Ang pulang bolpen ko ay gumagalaw sa mga pahina, habang ang bukang liwayway ay sumisilip sa bintana. 17 mensahe mula sa aking asawa. Ni isa ay hindi nagtanong kung kumusta ang tulog ko. Pagsapit ng 7 ng umaga, nagmamaneho ako ng 40 minuto palabas ng lungsod para makipagkita kay attorney Patricia Henares sa kapihan ni Mila, isang lugar kung saan hinding-hindi ako maiisipang hanapin ni Gary. Buwan-buwan na kaming nagkikita doon. Mula nang ilibing si Doña Dorotea, si Patricia, na may puting buhok at matatag na mga kamay, na namamahala sa mga legal na usapin ni Dorotea sa loob ng 30 taon. Ako, na may mga tanong tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Nasa dati na naming pwesto siya nang dumating ako. Isang folder ang nakapatong sa mesa. Sa pagitan namin, kumita ang mga puhunan ng karagdagang 5 milyon, sabi ni Patricia habang pinapadulas ang mga papel sa lumang ibabaw ng mesa. Mayroon ka na ngayong 65 milyon sa mga pamumuhunan. Tinitigan ko ang mga numero. Parang hindi pa rin totoo. Ang halaga ng bahay ay nasa 25 milyon. Nagpatuloy siya sa paglipat ng mga pahina. Pinasuri natin ang antigong koleksyon noong nakaraang linggo. Nasa 10 milyon. Sa kabuuan, 100 milyong piso. Iniwanan ako ni Doña Dorotea ng 100 milyong piso. At walang kamalay-malay si Gary. Alam niya kung ano siya. Mahinang sabi ni Patricia. Nakita ni Dorotea kung paano kanya itrato. Na parang bayarang tagapaglingkod sa loob ng 3 taon. Habang pinapaliguan mo siya. Pinapakain. Binabasahan gabi-gabi. Alam mo ba kung ilang beses binisita ni Gary ang sarili niyang ina sa mga huling taong iyon? 4 na beses, sabi ko. At sa bawat pagbisita, nagtanong siya tungkol sa pera. Nagtanong siya kung nabago na ba nito ang huling habilin. Nagtanong kung nasa ayos na ang lahat. Hindi niya kailanman tinanong kung ano ang pakiramdam niya. Hindi siya nagtagal ng higit sa 20 minuto. Naalala ko ang mga pagbisitang iyon. Nakatayo si Gary sa pinto ni Dorotea, hindi mapakali. Tinitingnan ang kanyang relo. Pinagmamasdan siya ni Dorotea nang may matatalas na mata, kahit na bumibigay na ang kanyang katawan. Pag-alis niya, inaabot niya ang kamay ko nang walang sinasabi. Nakita niya kung ano talaga ang anak niya, bago ko pa man makita. Nakuha ni Gary ng eksakto kung ano ang nasa orihinal na testamento mula 1997, paliwanag ni Patricia. 1 milyong piso. At ang koleksyon ng relo ng kanyang ama. Ang lahat ng iba pa ay para sa iyo. Legal na sa iyo ito mula pa noong 3 araw. Pagkatapos siyang pumanaw. Naisip ko ang gabing ito.
Si Bea na nakaupo sa pangunahing mesa. Suot ang mga alahas ni Doña Dorotea, ang sapiro na kwintas, ang mga diamanteng hikaw na galing pa sa Espanya noong 1923, ang perlas na pulseras na suot ni Dorotea, tuwing nagsisimba tuwing linggo, sa loob ng 43 taon. Kinuha iyon ni Gary mula sa silid sa ospital noong mga huling araw na iyon. Nakita ko siyang lumabas na mas mabigat ang mga bulsa. Walang emosyon ang mukha. Naitala mo ba ang pagnanakaw? Paalala ni Patricia. Binabasa ang nasa isip ko. May mga litrato tayo ng kahon ng alahas ni Dorotea bago at pagkatapos. Pwede tayong magsampa ng kaso? Hindi pa. Sinabi ko. Ang parehong sagot na ibinibigay ko sa loob ng 3 buwan. Gusto ni Dorotea na pumili ako ng sarili kong panahon. Bahagyang ngumiti si Patricia. Pumili ka ng mabuti. Pagsapit ng 8 at 15, nasa Mabini High School na ako. Binubuksan ang aking silid-aralan, habang ang gusali ay tahimik pa sa umaga. Binuksan ko ang makina ng kape. Mayroon akong nakahanda para sa mga mag-aaral na pumapasok ng walang almusal, na mas marami kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang gawang kamay na card ay nasa ibabaw ng aking hapagsulatan, kung saan ito iniwan ni Mark kahapon. Sa loob nito, isang mensahe mula sa kanyang ina, ang nagpasikip sa lalamunan ko. Salamat sa pagtulong sa anak kong mabasa ang kanyang unang buong nobela sa edad na 16. Sabi ng manggagamot, hinding-hindi siya makakabasa ng higit sa antas ng 5 baitang. Pinatunayan mong mali sila. Tinabi ko iyon kasama ng iba pa, 3 dosenang katulad na mensahe na nakatago sa kahon ng mesa ko bilang ebidensya ng isang buhay na mahalaga. Dumaan si Ginang Castro sa silid ko noong oras ng pahinga, nakasandal sa hamba ng pinto na may ekspresyong nangangahulugang, ipipilit na naman niya ang posisyon bilang tagapag-ugnay ng literasiya. Teresa, 6 na linggo nang bukas ang posisyon. Ikaw lang ang may sapat na kwalifikasyon. Dagdag na 120,000 piso. 1 taon. Tingin ni Gary masyado na akong maraming ginagawa. Automatikong sagot ko. Bakas ang pagkabigo ni Ginang Castro. Sa pag-igting ng kanyang mga balikat, umalis siya nang hindi na nagpupumilit. Sa oras ng tanghalian, nabanggit ni Jenny na nakita niya si Gary sa club ng Monteverde noong nakaraang linggo na may kasamang nakababatang babae. Maingat niyang sinabi. May suot siyang napakagagandang alahas. Ngumiti ako at iniba ang usapan. Alam ko na ang tungkol kay Bea sa loob ng 14 na buwan. Nakita ko ang unang resibo ng otel sa kanyang sasakyan. Tapos ang mga talaan ng utang mga hapunan sa mamahaling kainan na palaging nakalista para sa 2 tao. Pagkatapos ay ang mga mensahe. Napalala ng palala ang pagiging pabaya. Kunan ko ng litrato ang lahat, bumuo ng isang salansan na sinabi ni Patricia na magiging napakalaking ebidensya sa isang proseso ng paghihiwalay. Pagsapit ng 4 ng hapon, nakatayo ako sa aming silid, ang silid na hindi ko na ginagamit. Nakatingin sa abong bestida na inihanda ni Gary na may katumpakang tila sa militar. Sa tabi nito ay isang sulat. Kakaunting pampaganda. Nandoon ka para sumuporta. Hindi para makipagkumpetensya. Sumuporta. Hindi makipagkumpetensya. Tumingin ako sa salamin. 42 taong gulang. May itim sa ilalim ng aking mga mata dahil sa 3 taong pag-aalaga kay Doña Dorotea. Nakatali ang buhok sa parehong ayos mula pa nang sabihin ni Gary na ang mga babaeng kaedad ko ay nagmumukhang desperada kapag masyadong pinagbubutihan ang kanilang hitsura. Ang babae sa salamin ay tila talunan. Hindi siya makikilala ng aking mga mag-aaral. Nakita ko ang bayarin sa mesa ni Gary. Club ng Monteverde. 400,000 piso para sa pagtitipon ngayong gabi. Kinaltas sa card na ipinagbabawal niyang gamitin ko. Binayaran ng sweldo ko bilang guro na inilalagay sa aming imbakan ng pera na siya lang ang kumokontrol. Naisip ko ang bahay na nakapangalan sa akin. Ang milyon-milyong pamumuhunan na lumalaki bawat buwan. Ang regalo ni Doña Dorotea ay hindi lang pera. Ito ay pasensya. Isinuot ko ang walang hugis na abong bestida. Naglagay ako ng kakaunting pampaganda. Nagmaneho ako papuntang Monteverde
sakay ng aking 11 taong gulang na sasakyan habang si Gary ay nakasakay sa bago niyang auto. Sa loob ng bag ko ay may maliit na litrato ni Dorotea sa ospital, ang araw na pinangakuan niya ako. Ngayon, habang nagpapalipat-lipat sa mga mesa bitbit ang bandeha ng tsampanya, naramdaman ko ang litratong iyon, na parang anting-anting sa aking bewang. Isang babae sa ika-6 na mesa ang humingi ng karagdagang inumin nang hindi tumitingin sa aking mukha. Nagsalin ako at nagpatuloy. Sa pangunahing mesa, tumatawa si Bea sa sinabi ng isang mataas na opisyal, habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa kwintas na sapiro, na tila walang pakialam. Nagtama ang aming mga mata ni Gary mula sa kabilang panig ng bulwagan at tumango siya ng isang beses. Pag-apruba dahil sinusunod ko ang mga tagubilin. Tumango rin ako pabalik. Akala niya ay nanalo siya. Akala niya ay matagumpay niya akong nagawa kung ano ang eksaktong kailangan niya. Hindi nakikita. Kapaki-pakinabang. Kontrolado. Ang hindi niya naiintindihan ay ang pagiging hindi nakikita ko ay nagbigay sa akin ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Oras, dokumentasyon, kalinawan, at mga kakampi na hindi man lang niya alam na umiiral. Si Sir William C. ay nakaupo 3 pwesto sa kanan ni Gary. Inoobserbahan ang silid. Nang may tahimik na atensyon ng isang taong hindi nakakaligtaan ng anumang bagay. Ang kanyang asawang si Ginang Margaret ay malapit sa likuran, nakikipag-ugnayan sa mga tagapagsilbi ng pagkain. Pareho nilang alam kung sino ako. Pareho nilang alam kung ano ang mangyayari pagsapit ng hating gabi. Umikot ako sa silid, kinukuha ang mga walang laman na kopa, nagpupuno ng tsampanya, nagliligpit ng mga itinapon na pamunas. Ang perpektong utusan, bulong ng boses ni Doña Dorotea sa aking alaala. Hayaan mong mas maging mahalaga ang katotohanan kaysa sa kabaitan. 1 oras at 45 minuto bago maghating gabi. Makakapaghintay ako. Amoy panlinis at isang amoy ng bulaklak na hindi ko matukoy ang pintuan ng mga tagapagsilbi. Naroon ako ng eksaktong 5:30 ng hapon. Inaayos ang dilantal sa ibabaw ng abong bestida. Habang sa bukas na pinto ay nakikita ko ang pangunahing pintuan kung saan dumadating ang mga bisita. Naroon si Bea na bumabati sa kanila. Nakasot siya ng luntiang bestidang panggabi, na malamang ay kasing halaga ng kinikita ko sa 1 buwan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa maluwag na alon, na mukhang nakaral. Pero hindi naman talaga. Tumatawa siya sa sinabi ng isang bisita, hinihipo ang braso nito ng may magaan na kumpiyansa. Sa kanyang leeg, ang sapiro na kwintas ni Doña Dorotea ay kumikinang sa liwanag ng paglubog ng araw. Maari ba kitang tulungan? Lumingon ako. Isang babaeng nasa edad 50 na may mababait na mata at may hawak na ipitan ng papel ay nasa pasilyo ng mga tagapagsilbi. Nakatingin sa akin na may magalang na pagkalito. Ako si Teresa Manalo, sabi ko, asawa ni Gary Manalo. Nandito ako para tumulong sa pagsisilbi ngayong gabi. May dumaan sa kanyang mukha. Pagkabigla. O marahil pag-aalala. Bago bumalik ang kanyang propesyonal na maskara, bumaba ang tingin niya mula sa aking mukha patungo sa delantal na nakatali na sa akin. At pagkatapos ay sa pangunahing pintuan, kung saan si Bea ay tumatawa, kasama ang isa pang mag-asawa, na kararating lang. Ang pagtataya ay tahimik, ngunit malinaw. Mrs. Manalo, maingat niyang sinabi. Ako si Susan Chua, ang tagapag-ugnay ng pagtitipon. Hindi ko alam na tutulong kayo sa pagsisilbi. Mas gusto niyo bang sumali sa mga bisita? Sigurado akong makakahanap tayo ng upuan para sa inyo. Hiniling ni Gary na tumulong ako. Sabi ko, pinapanatiling maganda ang aking boses. Gusto kong suportahan ang gabi niya. Pinagmasdan ako ni Susan ng isa pang sandali. Nakita ko kung paano siya nagdesisyon. Kung ipipilit ba niya, kung tatanungin, kung gagawin kung ano ang malinaw na makatao, at igiit na sumama ako sa mga bisita, bilang asawa ng pararangalan. Hindi niya ipinilit. Siyempre, sa wakas ay sinabi niya, nagsisimula na ang pamimigay ng tsampanya ngayon, kung maaari kayong kumuha ng bandeha at umikot sa pangunahing bulwagan. Iniabot niya sa akin ang isang bandeha ng mga kopa.
Bawat isa ay perpektong nakalagay, may pamamasana sa mga tangkay. Naglakad ako sa pintuan patungo sa malambot na ilaw, at mga pag-uusap na umaagos na. 50 tao ang pumuno sa bulwagan. Mga matataas na opisyal ng Sai Holdings. Mga pinuno ng kagawaran. Ilang mga kliyente na nakilala ko mula sa mga nakaraang pagtitipon ng kumpanya. Dumalo na ako sa 12-dosenang mga salusalo sa parehong bulwagan na iyon sa paglipas ng mga taon. Palaging nakatayo sa tabi ni Gary. Palaging ipinapakilala bilang ang asawa kong guro. Na may tono na ginagawang parang isang nakakatuwang libangan lang ang aking propesyon. Ngayon ay gumagalaw ako sa gitna ng parehong pulutong na may dalang mga inumin. Walang nakatingin sa akin. Wala, talaga. Ang kanilang mga mata ay dumudulas lang, tulad ng pagdulas nila sa mga tagapagsilbi, sa mga taong umiiral, upang tumulong kaysa makilahok. Namukhaan ko si Tom Hernandez mula sa pananalapi. Noong nakaraang taon, tumabi ako sa kanyang asawa sa pagdiriwang ng Pasko. At nag-usap kami tungkol sa pagkawala ng alaala ng kanyang ina. Kumuha siya ng kopa nang hindi tumitingin sa mukha ko. Namukhaan ko si Patty Valdez mula sa marketing. Tinanong niya ako noon tungkol sa mga estratehiya sa pagbabasa para sa kanyang anak na ayaw magbasa. Kumuha siya ng inumin, at nagpatuloy sa kanyang pag-uusap nang walang patlang. Hindi nakikita. Eksakto sa gusto ni Gary. Lumapit ako sa pangunahing mesa, habang balanse ang bandeha sa aking palad sa paraang hindi ko alam na kaya ko. Doon ko unang nakita ng malinaw ang mga alahas. Nang gabing iyon, ang sapiro na kwintas ay nakapatong sa leeg ni Bea. Ang malalim na asul na bato ay sumasalo ng liwanag sa bawat galaw niya. Ginamit ito ni Doña Dorotea sa kanyang ika-40 anibersaryo. Nakita ko ang mga litrato. Si Dorotea at si James na sumasayaw. Ang kwintas ay kumikinang laban sa kanyang madilim na asul na damit. Ang kanyang ngiti ay malawak at totoo. Ang mga diamanteng hikaw ay kumikislap sa bawat paglingon ni Bea. Dinala iyon ng lola ni Dorotea mula sa Espanya noong 1923. Tinahi sa laylayan ng kanyang Amerikana dahil hindi niya kayang ipadala ng ligtas. Ikinuwento sa akin iyon ni Dorotea noong isa sa aming madaling araw sa ospital. Noong hindi siya makatulog sa sakit, at ang mga alaala lang ang tanging aliw na kaya kong ibigay. Ang perlas na pulseras ay nakapulupot sa pulso ni Bea, habang kumukumpas siya sa pagsasalita. Sinuot iyon ni Dorotea tuwing linggo. Patungo sa simbahan sa loob ng 43 taon. Bawat isang linggo, sinamahan ko siya sa simbahan ng San Miguel, linggo-linggo, noong mga huling buwan na iyon. Nakita ko siyang naghihirap na ikabit iyon gamit ang panginginig ng kanyang mga kamay at tinanggihan ang aking alok na iwan na lang iyon sa bahay. Mahalaga ito, sabi ni Dorotea. Mahalaga ang mga ritual kapag ang lahat ng iba pa ay gumuguho. Ngayon, pinalamutian nito ang pulso ng isang babaeng walang alam sa mga kwentong iyon. Maaari bang magdala ng mga pampaganang pagkain? Ang boses ni Bea ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nakatingin siya lampas sa akin. Hindi sa akin. Tinuturo ang aking bandeha, na ngayon ay walang laman. Siyempre, sabi ko. Kukuha ako kaagad. Bumalik ako pagkalipas ng 3 minuto, na may dalang maliliit na tinapay, na may kabute na nakalagay sa perpektong hugis bilog. Kumuha si Bea ng isa, nang hindi tumitingin sa aking mukha. Ang babae sa tabi niya, asawa ng kung sino, elegante at makinis, ay kumuha rin ng isa. Mga pamana ito ng pamilya. Sabi ni Bea na hinahawakan ng kwintas. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa gilid ng bato na may kaswal na pagmamay-ari. Koleksyon ng lola ni Gary. Sabi niya, dapat itong mapunta sa isang taong marunong magpahalaga. Sa magagandang bagay, gumawa ng humahangang tunog ang babae. Napakaganda. Napakaswerte mo. Alam ko, sabi ni Bea. May napakagandang panlasa si Gary. Lumayo ako bago pa man magsimulang manginig ang aking mga kamay, bago pa man masira ang aking maingat na kontrol sa isang bagay na hindi ko na mababawi. Sa kusina, ibinaba ko ang walang laman na bandeha at idiniin ang aking mga palad sa bakal na lutuan. Huminga ako ng mabagal. Naisip ko ang mga litrato sa telepono ko. Si Dorotea, suot ang bawat piraso, may petsa, nakadokumento,
na itago sa 3 lugar. Naisip ko ang mga papel ng seguro na ipinakita sa akin ni Patricia. Bawat bagay na nakalista kasama ang numero, pinagmulan, at halaga ng pagsusuri. Naisip ko ang resibo para sa pagkumpuni ng kawit ng pulseras na may petsang nakaraang Abril. Pinirmahan ko noong dinala ko iyon sa Tala-Alahero. Pagkatapos masira ang kawit sa isa sa mga pisikal na panggagamot ni Dorotea. Naisip ko si Gary na pumapasok sa silid ng ospital ni Dorotea noong huling linggong iyon. Kailangan ko ng sandali para masolo si Mama, sabi niya noon. Lumabas ako para kausapin ang nurse tungkol sa schedule ng gamot. Pagkalipas ng 20 minuto, lumabas si Gary na may mga bulsang mas mabigat ang pakiramdam kaysa noong pumasok siya. Alam ko, kahit noon pa. Alam ko na. Pero wala akong sinabi. Itinala ko ang lahat. Naghintay ako. Kailangan pa ng inumin sa 8 mesa. Sumulpot si Susan sa tabi ko sa malambot na boses. May nakita siya sa mukha ko kaya idinagdag niya. Sigurado ba kayong gusto niyong magpatuloy? Pwede akong maghanap ng tagapagsilbi na papalit sa inyo. Ayos lang ako. Sabi ko habang kumukuha ng bagong bandeha. Salamat. Pagbalik sa pangunahing bulwagan, si Gary ay kasama ng isang grupo ng mga opisyal. Ang kamay niya ay nakapatong sa balikat ni Bea. Mabilis, mapag-angkin. Isang senyas na nagpapahayag ng pagmamay-ari sa sinumang nakatingin. Nagtama ang aming mga mata mula sa kabilang panig ng silid. Tumango siya ng isang beses. Pag-apruba, ginagawa ko ang hiniling niya nagiging kapaki-pakinabang, nananatiling tahimik, sumusuporta sa kanyang tagumpay mula sa mga anino kung saan ako nabibilang. Tumango ako pabalik at dumiretso sa 8 mesa, Teresa Manalo. Nanggaling ang boses sa likuran ko. Lumingon ako at nakita ko ang isang eleganteng babae sa edad na 60, pilak na buhok na inayos ng simple. Isang itim na damit na nagsasalita ng tunay na kayamanan. Opo, sabi ko nang may pag-aalinlangan. Hinawakan ni Ginang Margaret C. ang braso ko. Totoo ang kanyang ngiti. Tinuruan niyo ang aming Sara. Binago niyo ang buhay niya. Tila bahagyang tumagilid ang mundo. Si Margaret C., asawa ng punong tagapagpaganap. Naalala ko po si Sara. Maingat kong sinabi. Napakabuting mag-aaral niya. Nahirapan siya hanggang sa nakilala niya kayo. Ang mga mata ni Margaret ay may isang bagay na hindi ko matukoy. Pagkilala marahil, o pag-unawa. Natukoy niyo ang kanyang kapansanan sa pagbasa, noong siya ay nasa 2 taon. Tinuruan niyo siya sa loob ng 2 taon. Tinulungan niyo siyang makapasok sa paaralan ng arkitektura. Isang lalaki ang sumulpot sa tabi ni Margaret, matangkad, kulay abong buhok, na may presensya ng isang taong sanay sa kapangyarihan. Si Sir William C. mismo. Ikaw ang guro na gumugol ng bawat Martes at Huwebes, pagkatapos ng klase kasama ang aming anak. Sabi niya, hindi nagtatanong, kundi nagpapahayag. Sa loob ng 2 taon nang walang bayad, trabaho ko po iyon, mahina kong sinabi. Hindi, mariin ang boses ni William. Trabaho mo ang magturo sa klase. Ang ginawa mo para kay Sara ay ibang-iba. Ilang taon na ka naming hinahanap, arkitekto na si Sara ngayon. Sinasabi niya na ikaw ang dahilan ng kanyang buong karera. Lumipat ang mga mata ni Margaret mula sa mukha ko papunta sa delantal. Pagkatapos ay sa kabuuan ng silid, kung saan si Gary ay nakaakbay kay Bea. Nakita ko kung paano nabuo ang pag-unawa sa kanyang ekspresyon. Ang uri ng pag-unawa na nagpapasapasa sa mga kababaihan, na natutong bumasa ng mga sitwasyong hindi nakikita ng iba. Alam ba ni Gary na naglilingkod ka ngayong gabi? Tanong ni Margaret, na maingat na walang kinikilingan ang boses. Hiniling niya po, na tumulong ako. Pananatilihing nakangiti. Sabi ko, gusto ko pong suportahan ang tagumpay niya. May nagdaan sa pagitan nina William at Margaret. Isang tingin na naglalaman ng buong pag-uusap. Bahagyang tumigas ang panga ni William. Ang kamay ni Margaret sa aking braso ay pumisil ng isang beses. Malambot at sinadya. Natutuwa kami na nandito ka, sabi ni William sa wakas. Pagkatapos ay umalis sila para sumali sa iba pang mga bisita. Ngunit naramdaman ko ang atensyon nila na sumusunod sa akin, sa sumunod na oras nag-oobserba,
Nagtatala, nakakaintindi ng mga bagay na hindi ko inaasahang makikita nila. Pagsapit ng 8:45, tumahimik ang bulwagan nang lumapit si Gary sa mikropono. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta ngayong gabi. Simula niya nang may kumpiyansang iyon na ginagamit niya sa kanyang mga paglalahad. Ang pag-angat na ito ay nangangahulugan ng lahat para sa akin. At nagpapasalamat ako sa lahat ng naging dahilan nito. Nakatayo ako malapit sa pinto ng kusina. Hawak ang aking walang laman na bandeha. Nanunood. Nang sumali ako sa Sai Holdings 8 taon na ang nakalipas. Patuloy ni Gary. Alam kong gusto kong gumawa ng pagbabago, nang higit pa sa ating kinikita. Gusto kong bumuo ng mga programa na magbabalik sa ating komunidad, na nagpapakita na may pakialam tayo, nang higit pa sa pera. Pinag-uusapan niya ang aking mga programa. Ang hakbangin sa pagbabasa na idinisenyo ko noong naglilingkod ako ng walang bayad, ang mga ugnayan sa mga lokal na paaralan na binuo ko sa loob ng 15 taon ng pagtuturo, ang mga paggawaan ng tulong sa pamilya na ginawa ko at pinamahalaan ko tuwing Sabado sa loob ng 2 taon. Binago ng ating mga programa sa komunidad kung paano nakikita ng mga tao ang kumpanyang ito. Sabi ni Gary, nakipag-ugnayan tayo sa 12 lokal na paaralan. Nagbigay tayo ng mga mapagkukunan sa 73 pamilya. Lumikha tayo ng mga daan para sa mga mag-aaral na mapag-iiwanan na sana. Bawat numero ay nanggaling sa aking mga aplikasyon para sa pondo. Bawat kwento ng tagumpay ay isang pamilya na personal kong tinulungan. Ang mga ugnayang ito ay hindi nangyari magdamag, patuloy niya. Kailangan ng pananaw, dedikasyon, at isang tunay na pangako para gumawa ng pagbabago. Si Bea ay nasa pangunahing mesa, nagniningning. Hinawakan niya ang kwintas na sapiro. Tinitingnan kung totoo ito, nilalasap ang nakalarawang kaluwalhatian. Ilang opisyal ang tumingin sa akin. Mabibilis na sulyap, agad ding iniwas. Naisip ko kung alam ba nila. Kung naiintindihan ba nila na ang babaeng may hawak ng walang laman na bandeha ay siyang lumikha ng lahat ng inaangkin ng Bise-Presidente ng Komunikasyon na sarili niyang tagumpay. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng sumuporta sa landas na ito. Pagtatapos ni Gary, ang tiwala niyo sa akin ang lahat. Napuno ng palakpakan ang silid. Mainit. Totoo. Nararapat para sa isang tao hindi lang para sa lalaking tumatanggap nito. Ibinaba ko ang bandeha at naglakad papunta sa palikuran, gamit ang mga binti na tila hindi akin. Ipinakita sa akin ng salamin ang eksaktong inaasahan ko. Ang hindi nakikitang babae. Ang binurang asawa. Ang guro na ang impluwensya. Ay walang gaanong halaga. Kaya ng sarili niyang asawa. Nanakawin ang karangalan. Para sa trabaho niya. At tumanggap ng palakpak para rito. Kumapit ako sa gilid ng lababo. At sa wakas ay hinayaan ko ang sarili kong maramdaman iyon. Ang bigat ng tuluyang mabura. Ang katotohanan ng pagiging sa isang silid na puno ng tao. At pa rin maging hindi nakikita. Bumulong sa alaala ko ang boses ni Doña Dorotea. Hayaan mong mas maging mahalaga ang katotohanan kaysa sa kabaitan. Tumayo ako ng maayos. Inayos ang aking bestida. Tiningnan ang aking refleksyon ng isa pang beses. At pagkatapos ay bumalik sa silid na iyon. Nang may dignidad na 3 taong itinuro sa akin ni Dorotea na panatilihin. Bumalik ako sa pangunahing bulwagan. Tuwid ang mga balikat. At maingat na walang emosyon ang mukha. Ang pagtitipon ay nasa ibang yugto na. Mas malalakas ang boses. Mas maluwag ang tawanan. Kumuha ako ng pitsel ng malamig na tubig at nag-ikot sa mga mesa. Pinupuno ang mga kopa na hindi naman talaga kailangan. Pinapanatiling abala. Pinapanatiling hindi nakikita ang aking sarili, at doon ko narinig ang boses ni Bea na pumuputol sa ingay. 2 mesa ang layo ko, nakatalikod sa kanya, pero ang boses niya ay nangingibabaw dahil sa kumpiyansang pinalakas ng alak. Patuloy niya, at naririnig ko ang pag-ismid sa tono niya kahit hindi ko siya nakikita. Medyo makasarili iyon, kung iisipin mo. Pumili ng mga karerang walang halaga, na hindi nakakatulong sa tunay na pag-unlad ng ekonomiya. Dahan-dahan akong lumingon. Hawak pa rin ang litrato sa aking kamay. Nasa pangunahing mesa siya,
kasama ng 3 batang opisyal na nakapalibot sa kanya. Lahat ay nakahilig sa kanya, na tila nagbabahagi siya ng malalim na karunungan at hindi kalupitan. Hinawakan ng kanyang mga daliri ang mga diamanteng hikaw. Sa paraang walang pag-iisip, hindi namamalayan, gaya ng kapag hinawakan mo ang isang bagay na matagal mo nang suot na nakalimutan mong nandyan iyon. Tumawa ang isa sa mga lalaki. Ang kapatid ko ay guro sa mababang paaralan. Kumikita ng maliit na halaga 1 taon at laging nagrereklamo. Eksakto, masiglang sabi ni Bea. Laging sinasabi ni Gary na ang mga taong nagrereklamo sa sweldo ng mga guro ay pumili ng maling propesyon. Kung gusto nila ng respeto, dapat pumili sila ng karera na talagang nangangailangan ng madiskarteng pag-iisip. Madiskarteng pag-iisip. Bahagyang nanginig ang aking kamay nang lumapit ako sa kanilang mesa. Bahagya lang. Sapat lang para pagkasalin ko ng tubig sa basong pinakamalapit kay Bea. Isang patak ang nahulog sa puting mantel. Tumingala si Bea. Sa isang maikling sandali, nagtagpo ang aming mga mata. May dumaan sa mukha niya. Hindi pagkilala. Hindi pa niya alam kung sino ako, pero marahil pag-aalinlangan, marahil isang kislap ng kamalayan na ang kanyang mga salita ay nahulog kung saan hindi dapat. Pagkatapos ay nag-iwas siya ng tingin at bumalik sa pag-uusap. Lumipat ako sa susunod na mesa. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang pitsil. Naisip ko ang 37 pasasalamat sa loob ng hapagsulatan ko sa paaralan. Mga magulang na natutong magbasa ang mga anak. Dahil nanatili ako ng gabi tuwing Martes. Mga pamilyang umiyak noong pumasa ang kanilang mga anak. Sa mga pamanatayang pagsusulit na sinabi ng lahat, na ibabagsak nila. Naisip ko ang ina ni Mark, sa pagpupulong ng mga magulang at guro noong nakaraang buwan, tumutulo ang luha sa kanyang mukha, nang ipakita ko ang sanaysay niya tungkol sa Noli Me Tangere. 3 pahina ng malalim na pagsusuri mula sa isang bata, na 2 taon na ang nakararaan, ay hindi man lang makabasa ng buong pangungusap. Ibinigay niyo sa kanya ang kanyang kinabukasan. Bulong niya sa akin, karerang walang halaga. Naisip ko ang aking masterado sa espesyal na edukasyon, na tinapos ko sa pamamagitan ng internet ng 2 ng madaling araw, habang hindi makatulog ng maayos si Dorotea sa kabilang silid, habang mahimbing na natutulog si Gary sa aming silid, habang nabubuhay ako sa 4 na oras na pahinga, at purong determinasyon. Naisip ko ang mga pagsasanay na binayaran ko mismo, dalubhasa sa mga kapansanan sa pagkatuto, mga estratehiya sa interbensyon sa pagbasa, pagtuturong may kamalayan sa trauma, dahil sinabi ni Gary na ang propesyonal na pagsasanay ay pag-aaksaya lang ng pera sa isang propesyon na walang kinabukasan. Naisip ko kung alam ba ni Bea na ang alahas na suot niya ng kaswal ay ginugol ang 40 taon sa katawan ng isang babaeng nakakaintindi, na ang epekto ay hindi nasusukat sa sweldo, na mas pinahahalagahan ni Dorotea ang serbisyo, kaysa sa katayuan kaya ipinamana niya ang lahat sa akin isang guro, at halos walang naiwan sa sarili niyang anak. Malamang hindi. Teresa. Lumingon ako, at nakita ko si Ginang Margaret Tsai, na nakatayo sa pasilyo malapit sa pasukan ng kusina, malinaw na hinihintay ako. Hindi nagtatanong, hinihintay ako. Ibinaba ko ang pitsel at sinundan siya sa isang tahimik na sulok, malayo sa ingay ng pagtitipon at sa mga naglalakad na bisita. Sa mukha ni Margaret ay may ekspresyong nakita ko na dati sa mga magulang na natulungan ko ang mga anak. Isang maprotektang galit. Ang galit na bumabangon para sa isang tao na hindi maprotektahan ang sarili niya. Matapat kong kaibigan si Patricia Henares. Direktang sabi ni Margaret. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na bagay. Ang abogado ni Dorotea, ang babaeng kinikita ko, buwan-buwan sa kapihan ni Mila, na 40 minuto mula sa lungsod. Siya ang nag-aayos ng mga personal na legal na usapin ni William. Patuloy ni Margaret sa mahina at matatag na boses. Nabanggit niya ang isang kaso na lubos na bumabagabag sa kanya. Isang babaeng nagsakripisyo ng maraming taon sa pag-aalaga sa kanyang naghihingalong biyenan habang pinabayaan ng anak ang sarili niyang ina. Isang babae na nagmana ng lahat dahil nakita ng ina ang totoong pagkatao ng kanyang anak bago siya namatay. Walang binanggit na pangalan si Patricia, sabi ni Margaret
habang nakatingin sa aking mga mata. Pero alam ko na ang tungkol sa pambababae ni Gary sa loob ng 6 na linggo. Nakita ko sila sa syudad, kasama ang isang kabataang babae. Bukas sa publiko ang kanilang ugnayan. Pinakiusapan ko si Patricia na siyasatin ang pagkatao ni Gary. Ang pasilyo ay tila mas lumiit bigla. Sa kumpanya ni William, nagsasagawa kami ng karaniwang pagsisiyasat sa pagkatao. Paliwanag ni Margaret. Pero sa paano man, ang mga katibayan ni Gary ay hindi nasuri ng maigi noong kinuha siya 8 taon na ang nakararaan. Kaya pinakiusapan ko si Patricia na palalimin pa. Tumigil siya sandali, hinahayaang pumasok iyon sa isip ko. Ang kanyang masterado sa pamamahala ng negosyo ay hindi kailanman natapos. Nagpatala siya sa Asian Institute of Management noong 2015 at huminto pagkatapos ng isang semestre. Walang iginawad na titulo sa kanya. Alam ko na iyon. Ipinakita sa akin ni Patricia ang dokumentasyon ilang linggo na ang nakakaraan. Pero ang marinig si Margaret, nasabihin ito ng malakas, ang makinig sa ibang tao na magkumpirma sa kasinungalingan kung saan binuo ni Gary ang kanyang buong karera ay ginawa itong mas totoo. Ang mga gawain para sa komunidad na inaangkin niya, patuloy ni Margaret, ang mga programang iyon ay tumutugma ng eksakto, salita por salita sa ilang mga kaso. Sa mga hakbangin na inilarawan sa mga aplikasyon para sa pondo ng Sentro ng Karunungan. Mga aplikasyon na pinirmahan ni Teresa Manalo, tagapag-ugnay na voluntaryo. Ang mundo ay tila lumalawak at lumiliit ng sabay. Masyadong malaki, masyadong maliit, sobrang daming impormasyon na nanggagaling sa lahat ng panig. Magsasalita si William sa hating gabi, mahinang sabi ni Margaret. Ano man ang mangyari ngayong gabi, gusto kong malaman mo na may ilang tao na nakakakita ng katotohanan kahit na pinili ng iba na magbulag-bulagan. Siniguro ni Dorotea na mayroon kang yaman, ngayon hayaan mong tulungan ka ng iba na gamitin ito. Pinisil niya ang braso ko minsan, 1 kilos na may mas mabigat na kahulugan kaysa sa mga salita at bumalik sa bulwagan. Naiwan akong mag-isa sa pasilyo na inuunawa ang kakatapos lang mangyari. Hindi lang ako pinoprotektahan ni Patricia. Nagtatayo siya ng isang ugnayan, gumagawa ng mga alyansa. Hindi lang pera ang iniwan sa akin ni Dorotea. Iniwan niya sa akin ang mga koneksyon. Bumalik ako sa lugar ng mga tagapagsilbi, na umiikot ang isip, pilit na magmukhang abala, pilit na maging hindi nakikita pa ng kaunti. Ang galing mo, ang boses ni Gary ay nanggaling sa likuran ko. Lumingon ako, at nakita ko siya sa pintuan. Namumula ang mukha dahil sa alak at tagumpay. Medyo maluwag ang kanyang kurbata. Seryoso. Ang galing. Ulit niya, gamit ang pag-aprobang may halong pagmamaliit na ibibigay mo sa aso na natutong umupo kapag inutusan. Pero sabi ni Bea nakatapon ka raw ng tubig sa ika-6 na mesa. Subukan mong maging mas maingat. Mahalaga ang mga taong ito para sa karera ko. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko siya ng totohanan. Ang lalaking tinuruan ko sa wika noong kolehiyo dahil hindi niya kayang suriin ang mga komplikadong pangungusap. Ang lalaking nag-alok ng kasal sa akin pagkatapos ko siyang tulungang makapasa sa huling pagsusulit na kailangan ng aking katatagan para balansehin ang kanyang magulong ambisyon. Ang lalaking unti-unti at masistemang ginawa akong alalay mula sa pagiging asawa dahil ang kanyang pekeng tagumpay ay nangangailangan ng taong liliitin. Ang dami kong pwedeng sabihin sa sandaling iyon. Pwede kong sabihin sa kanya ang tungkol sa huling habili ni Dorotea, ang 100 milyong piso sa pangalan ko. Ang bahay na inakala niyang namana niya, na sa totoo lang, ay akin. Pwede kong sabihin ang tungkol sa kanyang mga katibayan. Ang investigasyon ni Patricia, na alam ni William, ang totoo. Pwede kong sabihin na wala pang 1 oras ay guguho ang lahat ng itinayo niya sa kasinungalingan sa harap ng 50 saksi. Ang lumang Teresa ay mananahimik lang. Iwas sa gulo, pananatilihin ang kapayapaan kahit ano pa ang mangyari, dahil mas ligtas ang kapayapaan kaysa sa katotohanan. Pero nakatayo sa pasilyong ito na may dilantal sa ibabaw ng damit ni Dorotea. Natuklasan ko na ang katahimikan ay may iba't ibang anyo. Ang ilang katahimikan ay pagkatalo. Ang ibang katahimikan ay diskarte.
Magiging mas maingat ako, sabi ko habang nakatingin sa kanyang mga mata, gamit ang ekspresyon na alam kong hindi niya masyadong mabasa. May kung anong nasa tono ko na nagpadalawang isip sa kanya. Isang kislap ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mukha. Bago bumalik ang kanyang kumpiyansa, bago niya kumbinsihin ang sarili niya, naguni-guni lang niya kung ano man ang narinig niya sa boses ko. Mabuti, sabi niya. Patapos na tayo. Tiis lang sa susunod na oras. Bumalik siya sa bulwagan. Naiwan akong mag-isa na nag-iisip sa oras at pagtatapos, kung paanong ang ilang palabas ay nagtatapos ng eksakto sa dapat nitong kahinatnan. Hinubad ko ang delantal, inayos ang abong bestida ni Dorotea, tiningnan ang aking refleksyon sa maliit na salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na nakakubli. Bumalik ako sa pangunahing bulwagan. Tamang-tama nang magsimulang magtipon ang mga bisita malapit sa unahan. Nararamdamang may mangyayari. Mrs. Manalo, isang dalagang lumapit sa akin. Nasa edad 20. Isang propesyonal na may praktikal na elegansya ng isang arkitekto at may init sa mga mata na pamilyar. Ako po si Sarah C. Maingat niyang sinabi. Baka hindi niyo na po ako natatandaan, pero tanda ko po kayo. Ang natatakot na mag-aaral, na naiiwan pagkatapos ng klase at umiiyak. Kumbinsidong mahina ang ulo niya. Hindi kayang magbasa, nang malakas nang hindi natataranta. Sarah, sabi ko. At ang buong mukha niya ay napalitan ng ginhawa nang makitang natatandaan ko siya. May kapansanan ako sa pagbasa noon. Mabilis siyang nagpatuloy. Na tila kailangan magpaliwanag. Hindi ako makabasa ng malakas. Ginugol ko ang karamihan sa 10 baitang na naniniwalang hindi ako makakapagtapos. Nakatapos ka ng may karangalan, sabi ko. Nakapasok ka sa 3 paaralan ng arkitektura. Ang ngiti niya ay nagniningning. Dahil sa inyo, natukoy niyo po kung ano ang problema. Tinuruan niyo ako ng 2 taon. Tinulungan niyo akong magpasa ng mga aplikasyon nang sabihin ng tagapayo na wala itong kwenta. Tumingin siya sa kabilang bahagi ng bulwagan kay Gary. Si Bea ay nasa tabi niya, suot ang mga alahas ni Dorotea. Kinwento ng mga magulang ko ang tungkol sa gabing ito. Mahinang sabi ni Sarah, tungkol sa paglilingkod niyo, at siya na nakaupo sa pangunahing mesa. Gusto ko pong malaman niyo na may mga mag-aaral na hindi nakakalimot kung sino ang nagligtas sa kanila. Sumikip ang lalamunan ko. Hiniling ni Papa na nandoon ako sa kanyang pagpupugay. Dagdag ni Sarah. Sabi niya mahalaga raw. Sabi niya maiintindihan ko raw kung bakit. Pinisil niya ang kamay ko. Sa tingin ko, maiintindihan niyo rin. Lumayo siya para sumali sa kanyang mga magulang. Malapit sa harapan, at nanatili ako roon. Naiintindihan ko sa wakas na ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa paglalantad kay Gary. Ito ay tungkol sa pagkilala, tungkol sa pagkakita, kung paano ang regalo ng pasensya ni Dorotea ay nagbunga ng mga bagay na hindi ko inasahan. Ang orasan sa dingding ay nagpakita ng 11 at 55 minuto ng gabi. Nakita ko si Sir William C. na tumayo. Itinaas ang kanyang kopa, gamit ang tahimik na awtoridad na hindi na kailangan pang humingi ng atensyon. Kusa itong nangyayari. Tumigil ang 50 pag-uusap sa kalagitnaan ng pangungusap. Pumwesto ako malapit sa pader sa likuran, kung saan ako naging hindi nakikita buong gabi. Walang laman ang mga kamay ko ngayon. Walang bandeha na hawak. Walang litrato na dadalhin. Walang magbibigay katwiran sa aking presensya maliban sa nandyan ako. Tapos napansin ko sila. Si Margaret ay nasa malapit sa pasukan. Ang kanyang kulay pilak na buhok ay kumikinang. Si Patricia ay pumwesto sa isang tabi, malapit sa mga bintana. Si Sarah ay nasa aking kaliwa, mga 15 hakbang ang layo. Gumawa sila ng palibot sa silid. Nakadiskarteng pinag-ugnay ang mga posisyon. Hindi ito sinasadya. Sa pangunahing mesa, ngumingiti si Gary ng may kasiyahan. Ang kamay ni Bea ay nakapatong sa kanyang braso, nagmamay-ari at komportable. Ang sapiro na kwintas ay sumasalo sa ilaw ng lampara, bilang pampublikong pag-angkin para makita ng lahat. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta ngayong gabi, simula ni William sa isang mainit at totoong boses.
Nagtitipon tayo upang ipagdiwang ang tagumpay. At ang tagumpay ay tiyak na nararapat sa pagkilala. Lumawak ang ngiti ni Gary. Medyo umayos ng upo. Ngunit ang tagumpay ay may iba't ibang anyo. Patuloy ni William. At bahagyang nagbago ang kanyang tono. Ipinagdiriwang natin ang mga umaangat sa loob ng mga kumpanya. Siyempre, mahalaga ang pag-angat. Mahalaga ang pagsulong ng karera. Tumigil siya. Hinayaang pumasok ang katahimikan sa silid, ngunit dapat din nating kilalanin ang mga tahimik na nagtatrabaho, na ang epekto ay lumalawak sa mga komunidad, sa mga paraang hindi nasusukat, sa mga taunang ulat. Bumilis ang tibok ng puso ko. May kakaiba sa paraan ng pagkakasabi niya, sa maingat na paraan ng pagbuo niya, sa sandaling ito. Bago tayo mag-alay para sa pag-angat ni Gary, sabi ni William, gusto kong magbahagi ng isang personal na kwento tungkol sa kapangyarihan ng edukasyon na makapagpabago. Naging ganap na tahimik ang silid. 50 tao ang medyo nakasandal paharap. Mausisa kung saan ito papunta. Sa ekspresyon ni Gary, ay may kasabikang nakakakontento. Akala niya ang panimula na ito ay para sa kanyang karangalan. Na naghahanda si William para purihin siya. Inayos ni Bea ang mga diamanteng hikaw, kumikislap ng bahagya ang mga hikaw ni Dorotea. At naunawaan ko, sa isang biglaan at malinaw na katiyakan na ang susunod na 10 minuto ay wawasak sa lahat ng itinayo ni Gary. Ang anak kong si Sarah, sabi ni William na nakaturo kung nasaan siya. Nahirapan siya noong elementarya at mataas na paaralan. Humakbang ng kaunti si Sarah paharap, pinipigilan ng emosyon sa mukha. Sabi ng mga guro hindi siya nagsisikap, natamad siya, na hinding-hindi siya magtatagumpay sa akademya. Noong 2 taon, naniwala siya sa kanila. Naalala ko ang batang iyon, takot na takot, kumbinsidong walang pag-asa. Bumabagsak sa wika at panitikan, patuloy ni William, kumbinsidong mahina ang ulo niya, nagbabalak na huminto sa pag-aaral sa edad na 16. Sobrang tahimik ng silid na naririnig ko ang sarili kong paghinga. Tapos nakilala niya ang isang guro na nakita ang hindi napansin ng iba. Sumikip ang lalamunan ko. Isang guro na ginamit ang kanyang oras para magsaliksik tungkol sa mga kapansanan sa pagkatuto na naiiwan. Pagkatapos ng klase 2 beses sa isang linggo, sa loob ng 2 taon ng walang bayad. Tinuturuan si Sarah. Tinuturuan siyang ipagtanggol ang sarili. Tinutulungang matuklasan na ang kanyang utak ay hindi sira. Naiiba lang. Naalala ko ang mga hapong iyon. Umiiyak si Sarah sa mga salitang hindi magtugma. Ang sandaling sa wakas ay nabasa niya ang isang buong pahina nang hindi humihinto ang liham ng pagtanggap sa unibersidad na binuksan namin ng magkasama sa silid-aralan ko. Hindi kailanman humingi ng parangal ang guro na iyon, sabi ni William, at iginala niya ang kanyang mga mata sa kwarto. Ginawa niya ang trabaho. Dahil naniwala siyang mahalaga ang buhay ng isang mag-aaral. Nagtama ang mga mata namin mula sa malayo. Ngayon, si Sarah ay isa ng lisensyadong arkitekto. Tumulong siya sa paglikha ng mga espasyo ng pag-aaral para sa libu-libong mag-aaral na may kapansanan. Umiiral ang kanyang buong karera dahil may isang gurong nagmalasakit ng sapat para makita siya ng higit pa sa kanyang mga marka. Kumilos ang mga tao sa silid, lumingon, sinusundan ang tingin ni William, sinusubukang alamin kung sino ang tinutukoy niya. Teresa Manalo, sabi ni William ng malinaw, maaari ka bang pumunta sa harapan, pakiusap? Tila hindi matatag ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Humakbang ako palapit sa mga binti na tila hindi akin. Malay sa 50 pares ng mga mata na sumusunod sa aking mga galaw. Malay na nawawalan ng kulay ang mukha ni Gary nang maintindihan niya na ang asawa niya, ang alalay na hindi nakikita. Ang minaliit na guro, ang babaeng inutusan niyang tumulong sa pagsisilbi, ay ang sentro ng kwento ni William. Automatikong napahawak ang kamay ni Bea sa sapiro na kwintas. Ang pagkalito ay pumalit sa kanyang kumpiyansa kanina. Nang makarating ako sa unahan, ipinatong ni William ang kanyang kamay sa balikat ko. Mainit, matatag. Inangkla ako. Tinuruan ni Teresa ang anak ko, sabi niya sa mga tao sa silid. Nagturo siya sa daan-daang mga mag-aaral sa loob ng kanyang 15 taon sa Mabini High. Dalubhasa siya sa pagtukoy ng mga kapansanan,
Sa pagkatuto na hindi nakikita ng ibang guro, naramdaman ko ang bigat ng atensyon, ang pagbabago ng enerhiya sa silid. Nagbibigay siya ng libreng serbisyo, bawat katapusan ng linggo sa sentro ng karunungan. Patuloy ni William na gumagawa ng mga programa na nakapagturo sa 73 matatanda kung paano magbasa sa nakalipas na 3 taon. Ang boses niya ay bahagyang tumigas. Yung totoo, ang ilan sa inyo sa kwartong ito ay marahil makilala ang mga programang iyon. Lumabas ang mga iyon sa mga paglalahad ng Sai Holdings. Nabanggit ito sa ating mga ulat. Nakatulong itong makakuha ng mga kasunduan sa mga kliyente sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating pangako sa edukasyon. Ang katahimikan ay tila presyur na naiipon. Ang mga programang iyon, malinaw na sabi ni William, ay ginawa ni Teresa Manalo, hindi ng ating kumpanya. Ang mga ugnayan sa mga lokal na paaralan, ang mga hakbangin sa pagtuturo, ang mga pagawaan, lahat ito ay gawa ni Teresa, nakadokumento sa mga aplikasyon na isinumite niya ilang taon bago pa inangkin ng Sai Holdings ang karangalan. Nagbago agad ang enerhiya sa silid. Tumingin ang mga matataas na opisyal kay Gary. Pagkalito, pag-usbong ng pagkaunawa, pagkailang. Ang mukha ni Gary ay mula na mumutla, ay naging abo. Inanyayahan ko si Teresa ngayong gabi, sabi ni William. Nakapatong pa rin ang kamay sa balikat ko dahil kinikilala ang kanyang asawang si Gary para sa mga nakamit sa komunidad. Naisip ko na angkop lang na ang babaeng talagang lumikha ng mga tagumpay na ito ay nandito. Inalis ni Bea ang kanyang kamay sa braso ni Gary. Tumayo si Ginang Margaret Sai mula sa kanyang pwesto malapit sa pasukan at lumapit sa kabilang tabi ko. Taglay ang presensya ng isang taong sanay manguna at gumawa ng mahalagang pahayag. Ako at ang asawa ko. Malinaw at matatag na sabi ni Margaret, ay nagtatag ng inisyatibong pang-edukasyon bilang paggunita kay Doña Dorotea Manalo. Ang pangalan ni Dorotea ay sinambit sa publiko, sa harap ng 50 tao, sa harap ni Gary. Isang 25 milyong pisong pondo, patuloy ni Margaret, na inilaan sa pagtukoy at pagsuporta sa mga mag-aaral na nahihirapang mag-aral sa ating distrito. Nanghina ang mga tuhod ko. Ang halaga, ang layunin, ang pangalan ni Dorotea. Nakakabit doon. Si Teresa Manalo, ang magiging direktor ng programa. Anunsyo ni Margaret, may taunang sweldo na 1 milyon at 500,000 piso na may kumpletong benepisyo at pondo para sa pananaliksik. Halos higit pa sa kinikita ko sa loob ng 15 taon sa pagtuturo. Higit pa sa isinuhestiyon ni Gary na halaga ko kailanman. Doña Dorotea Manalo, sabi ni Margaret, at may kung ano sa boses niya na nakapagpahilig sa mga tao palapit sa kanya. Ginugol niya ang mga huling taon sa panunood kung paano pinabayaan ng kanyang anak ang kanyang ina habang nag-alaga sa kanya ng labis ang kanyang manugang. Ang mukha ni Gary ay bakas ang matinding pagkataranta. Nakita niya kung paano isinakripisyo ni Teresa ang kanyang karera, personal na oras, at sariling kalusugan para masiguro na ang mga huling buwan ni Dorotea ay may dignidad. Naramdaman ko ang pag-ipon ng luha ko. Personal na sinabi sa akin ni Dorotea. Patuloy ni Margaret na direktang nakatingin kay Gary. 6 na linggo bago siya namatay. Na si Teresa ang anak, na sana ay ninanais niyang magkaroon. Ang katahimikan ay nakakabingi. Kukuha ang samahang ito ng 4 na dalubhasa, pagtatapos ni Margaret. Magbibigay ito ng libreng pagsusuri at pagtuturo. Makikipag-ugnayan ito sa mga paaralan mula sa 3 distrito. Ilulunsad ito sa 2 ng Enero. Pinirmahan na ni Teresa ang pagtanggap. Tumigil siya sandali at idinagdag ng matalas. Umaasa kami na susuportahan ng Sai Holdings ang hakbanging ito. Lutang ang pahiwatig. Halos malinaw na paghahamon. Natigilan si Gary sa pangunahing mesa. Bahagyang lumayo si Bea sa kanya. Ang kanyang kilos ay naging nag-aalinlangan. Sa buong kwarto, nagpalitan ng tingin ang mga opisyal. Nag-usap-usap ng mahina. Tuluyang nagbago ang enerhiya. Mula sa pagdiriwang naging ibang bagay, isang bagay na tila paniningil.
na dumating na walang imbitasyon sa isang pagtitipon na binuo mula sa isang komportableng kasinungalingan. Pinisil ni William ang balikat ko. Nag-iwan si Doña Dorotea ng pambihirang pamana. Sabi niya sa silid. Hindi lang sa kayamanan, kundi sa pagkilala kung nasaan ang totoong halaga sa mga taong nagsisilbi ng tahimik, nagsasakripisyo ng hindi humihingi ng kapalit. Nakakaintindi na ang epekto ay hindi nasusukat sa mga formal na ulat. Nagtama ang mga mata nila ni Gary. May mga pamanang itinayo sa katotohanan, sabi ni William. At may mga itinayo sa hiniram na kaluwalhatian. Malinaw ang pagkakaiba, malinaw ang hatol, at nakatayo doon sa pagitan ni William at Margaret. Pinapanood ni Sarah sa isang gilid, at ni Patricia malapit sa mga bintana. Naintindihan ko na hindi lang pera ang iniwan sa akin ni Dorotea. Iniwanan niya ako ng mga kakampi. Iniwanan niya ako ng proteksyon. Iniwanan niya ako ng daan na hindi ko kayang buuin mag-isa. Bago pa makasagot si Gary, bago pa siya makabuo ng depensa na tumatakbo sa isip niya, isa pang babae ang tumayo. Si Attorney Patricia Henares ay tumayo mula sa isang mesa sa likuran, nang may kompostura ng isang taong ginugol ang 3 dekada bilang abogado ng pamilya. Ang kanyang pilak na buhok at mahinahong tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan na hindi na kailangan pang ihayag. Ako si Patricia Henares, sabi niya. At hinati ng kanyang boses ang mabigat na katahimikan. Abogado ni Doña Dorotea Manalo sa loob ng 31 taon. Ako ang namamahala sa kanyang ari-arian. Mula nang pumanaw siya, 3 buwan na ang nakakaraan. Nakita ko ang pagpapalit-palit ng emosyon ni Gary na parang mabilis na paglipat ng mga pahina ng libro. Pagkalito bakit nandoon ang abogado ng kanyang ina. Pagkalkula kung ano ang ibig sabihin nito sa kanya. At saka pagkabigla ng unti-unting maintindihan ang sitwasyon. Pinalitan ni Doña Dorotea ang kanyang huling habilin 6 na buwan, bago siya namatay, sabi ni Patricia. Bawat salita ay maingat na inaral. Matapos maging malinaw na paubos na ang kanyang oras dahil sa kanyang karamdaman, mahigpit na nakahawak ang mga kamay ni Gary sa gilid ng mesa. Malinaw ang kanyang pag-iisip, patuloy ni Patricia. May dokumentasyon ako mula sa 3 manggagamot tungkol sa kanyang kapasidad. Ang kanyang mga tagubilin ay tiyak. Nilabas ni Patricia ang isang folder. Mula sa kanyang bag ang parehong folder na nakita ko sa mesa sa kapihan ni Mila sa loob ng 3 buwan. Ang kilos ay may bigat. Ang kilos ng isang taong ginawa iyon. Nang 1,000 beses ngunit alam pa rin ang halaga ng sandaling iyon. Nagmana si Gary Manalo ng 1,000,000 piso at koleksyon ng relo ng kanyang ama, malinaw na sabi ni Patricia. Mga bagay na tinukoy sa orihinal na testamento ni Dorotea noong 1997. Ang natitirang ari-arian, kabilang ang bahay ng pamilya, na nagkakahalaga ng 25 milyon. Ang mga pamumuhunan na may kasalukuyang halaga, na 65 milyon. At lahat ng personal na ari-arian ay ipinamana lahat kay Teresa Manalo. Sumabog ang silid hindi naman sigawan, pero ang biglaang pag-ugong ng mga bulong ay tila nakabibinging pader ng ingay. Biglang tumayo si Gary. Kaskas ang upuan sa sahig. At muntik na siyang matumba patalikod. Imposible yan, malakas niyang sinabi. Nawawalan ng kontrol. Ipinamana sa akin ni Mama ang lahat. Ako ang namamahala sa mga ari-arian mula noong mamatay siya. Ako ang nag-asikaso ng lahat. Pinamahalaan mo ang inakala mong pamana mo, sagot ni Patricia ng may propesyonal at hindi nagbabagong ekspresyon. Ang ari-arian ay hindi kailanman na ipangalan sa iyo. Gary, hindi pa inangkin ni Teresa ang kahit ano. Dahil pinayuhan ko siyang maghintay hanggang sa maayos ang ilang mga bagay. Ang katotohanan ay bumagsak sa silid. Gaya ng isang pisikal na bigat, naninirahan si Gary sa bahay na hindi kanya. Namamahala ng pera na hindi kanya. Namimigay ng alahas na wala siyang karapatang hawakan. Lumipat ang tingin ni Patricia kay Bea, na automatikong tinakpan ng kamay ang kwintas na sapiro habang namumutla ang kanyang mukha. Ang mga suot mo, sabi ni Patricia. Matatag ang tono, pero may talim na ngayon. Ang kwintas na sapiro, ang mga diamanteng hikaw. Ang perlas na pulseras ay pag-aari ni Doña Dorotea. Nakalista ang mga iyon sa kanyang habilin bilang bahagi ng ari-arian na ipinamana kay Teresa Manalo.
Nanginig ang kamay ni Bea sa kwintas. May detalyado kaming paglalarawan, patuloy ni Patricia. Mga numero na nakaukit sa mga lagayan, dokumentasyon ng seguro, mga litrato ng personal na koleksyon ni Dorotea, na makikitang suot niya ang bawat piraso sa loob ng 40 taon. Tumingin siya kay Gary. Kinuha ang mga bagay na iyon sa silid ni Dorotea sa ospital noong huling confine niya. Itinala ni Teresa ang pagnanakaw, pero pinili niyang hindi agad magsampa ng kaso dahil naniniwala siyang dapat lutasin ng pribado ang mga usapin ng pamilya. Sabi ni Gary regalo ito. Nauutal na sabi ni Bea. Inaapuhap ang kawit ng kwintas ng nanginginig na mga kamay. Sabi niya mga pamana raw ng pamilya. Sabi niya pwede ko raw. Hindi ko alam. Ang boses niya ay naging matinis. Pinangungunahan ng gulat. Hindi bumibigay ang kawit. Masyadong nanginginig ang mga daliri niya para maayos ang mekanismo. Mahinahong lumapit si Margaret. Naglakad patungo kay Bea nang may sanay na pagkilos at tinulungan siya sa kawit ng walang drama, walang panghuhusga, epektibo lang. Natanggal ang kwintas, tapos ang mga hikaw, tapos ang pulseras. Maingat na kinuha ni Margaret ang bawat piraso. Hinahawakan ng mga ito bilang mga mahahalagang bagay. Ibibigay ito pabalik kay Teresa. Mahinang sabi ni Margaret, pero sapat na lakas para marinig ng buong silid. At kung may iba pang bagay, umaasa kaming ibabalik ito agad upang maiwasan ang kasong kriminal. Paspas na tumango si Bea. Naghuhubad ng mga singsing sa kanyang mga daliri na hindi ko man lang napansin kanina. Isang gintong singsing, isang maliit na piraso ng jade. Inilabas niya ang laman ng bag niya sa mesa, ang salamin sa pagbabasa ni Dorotea, sa lumang lalagyan nito. Isang maliit na figura ng jade na natatandaan ko mula sa mesa ni Dorotea. Isang gintong ballpen na may nakaukit na DM 1975, pangalan ni Dorotea, at ang taon kung kailan siya nagsimulang magturo bago siya ikasal. Ang bawat bagay ay nahulog sa mesa bilang ebidensya. Parang mga piraso ni Dorotea, na bumabalik ng paisa-isa. Ibabalik ko po lahat, bulong ni Bea. Wala po akong intensyong manakit ng tao. Akala ko lang. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Pero naintindihan ko, akala niya ay aangat siya. Makakatakas sa sarili niyang sitwasyon. Sa pagdikit sa nakikitang tagumpay niya. Itinaya niya ang karangalan niya. Para sa isang lalaking ang tagumpay ay umiiral lang sa salita at peking katibayan. 28 gulang siya, ambisyosa, at handang baliwalain ang mga hindi tugma dahil masakit aminin na nagkamali siya ng sobra. Kasabwat at biktima pareho. Hindi ako natuwa sa kahihiyan niya. Tanging pagod. Kailangan namin ng nakasulat na pahayag sa Lunes. Sabi ni Patricia. Lahat ng sinabi ni Gary sa pamana. Bahay, alahas, ang kasal niya. Tumango si Bea. Inabutan siya ni Margaret ng pamunas. May palikuran sa dulo ng pasilyo. Mag-ayos ka muna. Nang umalis si Bea, lumingon sa akin si Margaret. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung paano sasagot. Pagkalipas ng 1 oras, umalis na ang karamihan sa mga bisita nang may kakaibang enerhiya ng mga nakasaksi ng isang bagay na hindi nila alam kung paano ilalarawan. Hindi eksaktong pagdiriwang, hindi rin eksaktong eskandalo, isang bagay na nasa gitna. Niyaya ako ni William na sumama sa aklatan ng club, isang maliit na kwarto na may mga istante ng aklat na malamang walang nagbabasa. Mga upuan sa paligid. Naroon na sina Margaret, Patricia, at Sarah nang pumasok ako. Tila pagpupulong matapos ang laban ang munting salo-salo na iyon. Subukan ko sanang magtanong kung bakit siya humihingi ng tawad, pero itinaas niya ang kamay niya. Kinuha ko si Gary ng 8 taon nang hindi sinusuri ng tama ang katibayan niya. Sabi niya, gumawa ako ng kalagayan kung saan na kaya niyang nakawin ang trabaho mo dahil hindi ako nagtanong kung saan ba talaga galing ang mga programa natin. Kung mas naging istrikto lang sana ako noong 8 taon na ang nakararaan, hindi na sana kinailangan ang gabing ito. Tumingin siya sa akin ng may halong lungkot. Kinausap ni Dorotea si Margaret 2 buwan bago siya pumanaw. Patuloy niya, nag-aalala siya para sa'yo. Kung paano magagalit si Gary,
kapag nalaman niyang wala siyang mana, kung ligtas ka ba, kapag lumabas ang totoo. Nagpatuloy si Margaret. Pinoobserbahan niya sa amin ang mga pagkakataon na matulungan ka, na mailayo ka kay Gary bago pa ilabas sa publiko ang pamana. Naintindihan ko ng dahan-dahan. Walang nangyaring biglaan. Ang proteksyon ni Dorotea ay higit pa sa kasiguruhan. Sa salapi may mga kakampi, planadong tulong, maingat na inayos na oras ng pagbubunyag. Ang samahan ay totoo, sabi ni Margaret. Plinaplano na namin ito 6 na buwan na. Pero gusto naming ipahayag ito ng tiyak sa pagdiriwang ni Gary. Gusto naming umabot siya sa akala niyang tuktok ng karera niya, mahinang sabi ni William. Bago niya malaman ang tunay niyang naiwala. Hindi lang ang pamana, kundi ang respeto ng asawa niya, ang tiwala ng mga kasamahan, at ang pagmamahal ng ina niya. Masyadong mabigat isipin ang lawak ng pagmamanipula. Ang pag-aayos, para maganap ang gabing ito, ang diskarte. Ang mga nakapwestong kakampi sa kwarto, ang mga bantay seguridad, na naghihintay lang ng hudyat lahat ay planado, nang hindi man lang tinatanong kung ano ang gusto ko. Nagpapasalamat ako sa ginawa niyo, maingat kong sabi. Naghahanap ng mga tapat na salita nang hindi nagmumukhang walang utang na loob. Ang regalo ni Dorotea, ang pamana, ang samahan, ang proteksyon, sobra-sobra ito sa inasahan ko. Nginitian ako ni Margaret, pero hindi ako sigurado kung ganito ang gusto kong mangyari. Pag-amin ko, gusto kong harapin ni Gary ang ginawa niya. Gusto kong kilalanin ang trabaho ko. Gusto ko ng hustisya. Tumigil ako sandali para isipin ang nararamdaman ko. Pero ayaw ko ng planado. Ayaw kong maging pagsubok ng iba o ang taong inililigtas ng malalakas na kakampi na nagpaplano ng ilang buwan nang hindi nagtatanong kung ito nga ba ang kailangan ko. Hindi nakakailang ang katahimikan na sumunod, puro katotohanan. Dapat isinama ka namin sa pagpaplano. Dapat tinanong ka namin kung ano ang gusto mo, kaysa isiping kami ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti. Maganda ang intensyon ni Dorotea. Maganda ang intensyon nating lahat. Dagdag ni Margaret. Pero hindi sapat na dahilan ang magandang intensyon para kontrolin ang buhay ng iba. Kahit pa para ito sa ikabubuti nila. Naramdaman kong naiiyak na ako, kaya kumurap ako para pigilan. Nasa sa iyo kung tatanggapin o tatanggihan mo ang samahan, sabi ni William. Pero kung ayaw mo, at gusto mong gumawa ng sarili mong daan, nang wala ang tulong namin, igagalang namin iyon. Gusto ko iyon, mabilis kong sagot. Dahil nakakasiguro ako dito. Mahalaga ang trabaho. Mahalaga ang mga mag-aaral. Hindi na ito tungkol kay Gary. O tungkol sa paghihiganti. O sa hustisya. Tungkol ito sa paggawa ng isang bagay na makakatulong talaga. Si Sarah, natahimik lang kanina, ay nagsalita. Pero kailangan mo ng oras para malaman kung ano pa ang gusto mo bukod sa trabaho, bukod sa plinano ni Dorotea o ni na Papa at Mama. Tumango ako, nagpapasalamat na naintindihan niya. Pagdating ng 2 ng madaling araw, naiwan akong mag-isa sa palikuran ng club habang inasikaso ng iba ang mga natitirang detalye, ang mga papel para sa samahan. Pag-uusap sa Lunes. Ugnayan sa mga bantay seguridad. Para hindi na makapasok si Gary. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin sa ibabaw ng marmol na lababo. Ang babaeng nasa salamin ay malaya, may kasiguruhan sa salapi. Propesyonal na umangat lahat ng gusto ni Dorotea para sa akin. Lahat ng sinubukang pigilan ni Gary. Pero nakakaramdam ako ng kawalan. Parang may nawala sa akin na hindi ko naman gustong isakripisyo. Naisip ko ang mukha ni Gary noong ibinunyag ni Patricia ang pamana. Totoong pagkagulat. Naniwala talaga siyang namana niya ang lahat. Ang pagnanakaw niya sa mga alahas ay para sa kanya, ay karapatan niya, hindi isang nakalkulang krimen. Naisip ko si Bea na umiiyak sa edad na 28. Nasira ang pangalan dahil naniwala sa mga pangako ng isang sinungaling. At inisip ko kung ang paghihiganti kahit tama, kahit planado ng mga nagmamahal sa akin, ay iniwan ako sa lugar na gusto kong tirhan. Nag-ingay ang telepono ko. 17 tawag galing kay Gary. 12 mensahe ng boses na hindi ko pakikinggan. Mga mensahe na nag-iiba. Mula galit hanggang pagmamakaawa. Minanipula mo si Mama.
Hindi pa ito tapos. Pakiusap. Tawagan mo ako. Pwede pa natin itong ayusin. Pagsisisihan mo ito. Patawad. Pakiusap. Kausapin mo ako. Hinarangan ko ang numero niya nang may malamig na katumpakan. Pinanood mawala ang pangalan niya sa aking paningin. Pagkatapos ay umupo ako sa takip ng palikuran at tuluyan ng umiyak. Hindi dahil sa ginhawa, hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa nakakapagod na bigat ng pagiging kampiyon ni Dorotea. Ang pag-aaral ni William. Ang pasyenteng kliyente ni Patricia. Gusto ko ng hustisya. Gusto ko ng pagkilala. Gusto kong maintindihan ni Gary ang mga sinira niya. At nakuha ko ang lahat ng ito. At ngayon, sa madaling araw, sa isang walang taong silid, kailangan kong malaman kung anong bahagi ng sarili ko ang matitira pagkatapos ng tagumpay. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Boses ni Sarah. Teresa, tumingala ako kahit alam kong sira na ang aking ayos. Kahit alam kong lukot na ang abong bestida ni Dorotea. Umupo si Sarah sa tabi ko sa lumang upuan, nang hindi nagsasalita sa umpisa. Nandoon lang. Gaya ng pagpapanatili kong nandoon. Para sa isang mag-aaral. Na akala niya mahina ang ulo niya. Nagsalita siya. Noong makuha ko ang lisensya ko bilang arkitekto, sabi niya. May sandali na napagtanto ko na naging kung ano talaga ang sinabi mo na pwede kong maging, pero hindi ko pa rin alam kung sino iyon. Parang masyado akong nagtrabaho para magtagumpay, kaya nakalimutan ko kung anong pakiramdam ng magtagumpay. Tiningnan niya ako, nang may pag-unawa, na higit pa sa simpatiya. Ngayong gabi, nakita ng lahat kung anong ginawa sa iyo ni Gary. Kung ano ang ninakaw niya. Ang mga kasinungalingan niya. Nakita ka rin nilang makuha ang lahat pabalik. Ang pamana, pagkilala, pagkakataon. Tumigil siya. Pero nakita ko ang mukha mo noong nagsalita si Papa. Hindi ka masaya. Parang, tapos ka na. Pakiramdam ko nakita ako talaga, bagay na hindi ko naramdaman buong gabi. Sa tingin ko, gusto ko ito, amin ko. Gusto kong panagutan ni Gary. Pero ngayon na nangyari na, pagod na lang ako, tumango si Sarah, dahil hindi nakakapagpagaling ang paghihiganti. Pinipigilan lang nito ang pagdugo. Para makita mo ng malinaw ang sugat. Hinawakan niya ang kamay ko. Gusto ni na Papa at Mama na itama ang lahat. Gusto ni Dorotea na itama ang pamana. Pero binigyan kanila ng hustisya. Hindi paghilom. Ang alamin kung sino si Teresa Manalo matapos hindi na maging biktima ni Gary. Ikaw ang gagawa niyan, hindi sila. Hinayaan kong tumagos ang katotohanang iyon. Ang pagpapakita kay Gary ngayong gabi ay isang pagtatapos, hindi isang solusyon. Ang susunod na mangyayari ay ako mismo ang bubuo, mula sa mga labi ng isang pagsasama na natapos na maraming taon, na bago pa man mangyari ang gabing ito. Dumating ang linggo ng umaga na may malambot at malamig na liwanag, na pumapasok sa malalaking bintana habang nagpapaalam ako kina Sarah, Margaret, William at Patricia. Tumawag ka kung kailangan mo ng kahit ano, sabi ni Margaret habang pinipisil ang kamay ko. Nagmaneho ako sa lungsod sakay ng aking lumang sasakyan. Ang parehong sasakyan na ginamit ko papunta sa pagtitipon, pero parang ibang-iba ang mga kalsada. Parang wala ako ng ilang buwan kaysa ilang oras. Hindi ako umuwi sa bahay na tinirhan namin ni Gary, ang bahay kung saan natulog ako sa silid ng panauhin, ng 8 buwan, kung saan naroon ang mga utos niya. Pumunta ako sa bahay ni Dorotea, bahay ko na ngayon sa mata ng batas, mula pa 3 buwan nakaraan. Ngunit nang tumayo ako sa labas ng 9 ng umaga noong linggo, nakatingin sa simpleng bahay, medyo tuklap na ang pintura, at mahaba na ang mga damo. Pakiramdam ko ay nanghihimasok ako. Sinalubong ako ni Patricia, roon bitbit ang susi at mga dokumento, titulo. Mga papel ng seguro. Mga bayarin. Nakapangalan na lahat sa akin. Iniabot niya lahat sa akin ng may tahimik na paggalang. Para bang ibinibigay niya sa akin ang isang banal na bagay. Sa iyo na iyan, simpleng sabi niya. Gusto ni Dorotea na magkaroon ka ng sariling tahanan. Medyo nanigas ang pinto nang buksan ko ito. Ang loob nito ay eksakto sa kung paano ko ito naiwan. 3 buwan na ang nakalipas. Ang araw pagkatapos ng libing ni Dorotea. Nang ipilit ni Gary na tingnan ang mga gamit ng kanyang ina. Nang wala ako, amoy Dorotea pa rin ang bahay.
mga tuyong bulaklak sa mga aparador. Ang amoy ng tinapay na ginagawa niya tuwing linggo, bago nakawin ng karamdaman ang kontrol ng kanyang mga kamay. Mga lumang aklat. Isang buhay na napanatili sa paligid. Tumayo ako sa sala at hindi makagalaw. Ang mga gamit ko ay nasa likod ng sasakyan. 12 taong pagsasama, na ibaba sa 3 maleta, 2 kahon ng aklat, at isang lalagyan na may mga sulat, galing sa mag-aaral, at mga litrato na ayaw ipadikit ni Gary sa pader namin. Iyon lang ang nakuha ko sa bahay namin ng maagang umaga. Si Gary ay sigurado akong nasa tirahan ng kapatid niya, bago niya malaman ang nangyari kagabi. Nagsimula akong mag-ayos ng gamit, ng dahan-dahan. Napunta ang mga damit ko sa aparador ni Dorotea. Isinabit sa tabi ng mga damit pansimba niya. Mga paborito niyang damit, isang buhay na maingat na iningatan. Inilinya ko ang mga gamit ko. Ipinatong ang mga aklat ko. Pakiramdam ko bisita lang ako na umuuko pa sa buhay ng iba. Naroon pa rin sa pangunahing silid ang higaan niya. Ang mesa kung saan nandoon ang kanyang salamin at dasalan. Masyadong naroon si Dorotea. Masyadong nadarama. Natulog ako sa silid ng panauhin. Puting pader, ordinaryong gamit, walang personal. At napanaginipan ko si Dorotea na tinatanong ako kung sapat ba ang tapang ko na mabuhay nang malaya o makikibahagi lang ako sa espasyo niya. Lunes ng umaga, nang magising ako sa sunod-sunod na katok sa pinto. Agresibo. Naghahanap ng atensyon. Tiningnan ko ang telepono ko. 6:07 ng umaga. Tumagos ang boses ni Gary sa pinto, sapat na para marinig hanggang sa kalsada. Teresa, buksan mo ito. Bahay ito ng mama ko. Hindi mo ako pwedeng palayasin sa sarili kong bahay. Nanatili ako sa pasilyo, mabilis ang tibok ng puso ko. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari ko, sabi ko sa likod ng pinto. Matatag ang boses ko. Pumapasok ka ng walang pahintulot. Umalis ka o tatawag ako ng pulis. Minanipula mo si mama. Sigaw ni Gary. Basag ang boses sa galit. Nakipagsabwatan ka sa abogado niya para peke ng mga dokumento. Inakit mo ang boss ko para sirain ako. Sinira mo ang karera ko. Bawat akusasyon, palala ng palala. Sa bintana, nakita ko ang mga kapitbahay na lumalabas. Lahat sila nanonood. Tatawag ako ng pulis, sabi ko habang nagtatawag. Hindi pa ito tapos, sigaw ni Gary. Akala mo ba mananakaw mo lang sa akin ang lahat? Akala mo ba pwede kang... Sumagot ang kinatawan ng pulisya. Pinaliwanag ko ng kalmado ang sitwasyon habang sumisigaw si Gary. Ibinigay ko ang tirahan. Kinumpirma kong ligtas ako sa loob. Pero gusto kong paalisin siya. May pupuntang pulis diyan sa loob ng 15 minuto. Sabi niya. Naghintay ako. Habang ang mga sigaw ni Gary ay nauuwi sa walang katuturang galit at pagmamakaawa. Nanood ang mga kapitbahay, luminaw ang umaga, at nanatili ako sa loob ng bahay ni Dorotea, ang bahay ko. Hindi pinapapasok ang lalaking ginugol ang 12 taon, sa pagpapaliit sa akin. Dumating ang sasakyan ng pulis makalipas ang 14 na minuto. Si Pulis Mendoza, isang bata, at propesyonal na tagapagpatupad ng batas, ay nakinig sa amin. Tiningnan niya ang kopya ng titulo na ipinakita ko sa kanya, at binigyan si Gary ng babala. Kapag bumalik po siya o kinontak kayo, sabi ni Pulis Mendoza habang binibigay sa akin ang card na may numero ng kaso, dapat maghain kayo ng kautusan para sa proteksyon. Nang umalis sila, sumama si Gary sa kapatid niya na sumundo sa kanya. Umupo ako sa labas, nanginginig. Pero sa likod ng panginginig, mayroong kakaibang pakiramdam. Hindi ko pinapasok si Gary. Tumawag ako ng pulis laban sa asawa ko. Gumawa ako ng hangganan na may legal na proteksyon. Sa loob ng 12 taon, sinunod ko ang mga gusto niya. Pinabayaan ang sarili kong pangangailangan para sa kapayapaan. Ngayong umaga, iba ang pinili ko. Ang linya sa pagitan ng biktima at ng may kapangyarihan ay unti-unting nababago. Tumawag si Patricia tanghali. Magsasampa ako ng kautusan ng pansamantalang proteksyon. Sapat na ang katibayan natin. Ang panggugulo, ang pagnanakaw ng alahas, panlilinlang sa pera. Pumunta ka sa opisina ko mamayang 2 ng hapon. Pagsapit ng 5 ng hapon, naaprubahan na ang kautusan. Ibibigay ito kay Gary sa tirahan ng kapatid niya.
Bawal lumapit sa akin ng 500 talampakan. Sa bahay ko, sa trabaho ko, o sa sasakyan ko. Bawal makipag-ugnayan kahit sa anong paraan. Naramdaman ko ang proteksyon bilang kaluwagan at bilang isang uri ng pagkawala. Gusto ko ng limitasyon, hindi digmaan. Ngunit tila kailangan ng digmaan para turuan ang mga lalaking hindi kinikilala ang limitasyon ng iba. Martes, bumalik ako sa Mabini High School sa unang pagkakataon matapos ang pagtitipon. Parang hindi totoo. Parang bumalik ako sa buhay na ilang taon ko nang iniwan. May bulaklak sa mesa ko. Isang magandang ayos na may card. Salamat po sa pagbabago ng buhay ko, noong akala ko wala na akong pag-asa. Maraming salamat po, Sarah C. Makikita ito ng mga mag-aaral. Magtatanong. At malalaman nilang may nangyaring mahalaga. Nilapitan ako ni Jenny noong umaga. Teresa. Patawad. Nakita ko silang magkasama ilang buwan na ang nakakaraan. Sana mas sinabi ko ng direkta. Ayos lang. Sabi ko. At totoo iyon. Wala rin siyang mababago. Ipinatawag ako ni Ginang Castro sa opisina niya noong tanghalian. Hindi para pagalitan, kundi para aluking magkape at tanungin kung ano ang kailangan ko. Bukas pa rin ang posisyon para sa pagbasa, maingat na sabi niya. Pero baka saka na natin pag-usapan kapag handa ka na. Nagturo ako ng 3 klase ng may kakaibang enerhiya. Nahahati ang isip sa pagitan ng mga bata at sa mga nangyari noong nakaraang linggo. Pero nahanap ko ang isang angkla, ang pagtuturo. Trabaho itong mahalaga, anuman ang magulo kong personal na buhay. Binigyan ako ng mga mag-aaral ko ng card na may pirma nilang 23. Pinakamahusay na guro, ipinagmamalaki ka namin. Wala silang alam sa nangyari, usap-usapan lang, pero ang katapatan nila ay tumagos sa akin. Naiwan si Mark pagkatapos ng klase. Ang mag-aaral ko, na nahihirapang magbasa. Ginang Manalo, nahihiyang sabi niya. Sabi ni Inay, sabihin ko raw sa inyo, kung ano man ang pinagdadaanan nyo, kayo ang pinakamatapang na tao na kilala namin. Umiyak ako sa harap ng mag-aaral sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon. At tinapik ni Mark ang balikat ko. Naiintindihan niya na minsan. Huwebes ng hapon. Nagmaneho ako papunta kina William at Margaret para sa unang pagpupulong ng inisyatibong pang-edukasyon. Ang bahay nila ay maaliwalas. Mga istante na puno ng mga aklat na binabasa talaga ng mga tao. Mga larawan ng pamilya. Naroon din ang 2 dalubhasa sa edukasyon, ang direktor ng Sentro ng Karunungan at isang manunulat na si Amanda. Sa loob ng 2 oras, pinag-usapan namin ang mga plano. Libreng pagsusuri para sa mga mag-aaral. Pagtuturo sa maliliit na grupo. Pagtuturo para sa mga magulang. At pagsasanay para sa mga guro. Kayang suportahan ng pondo ang 4 na posisyon. Sa umpisa, ang trabaho ko bilang direktor ay upang mabuo ang programa. Ito ang palagi kong pinapangarap habang nagwawasto ng papel madaling araw o habang kinakausap ang mga magulang. Pero nakaupo sa sala ni na Margaret, pinag-uusapan ang sweldo kong 1,000,000 at 500,000 piso. Nakaramdam ako ng takot. Guro po ako, mahinang sabi ko. Wala akong sapat na karanasan sa pagpapatakbo ng ganito. Sigurado ba kayong karapat-dapat ako? Mabilis ang sagot ni Margaret. Karapat-dapat ka kasi ginawa mo ang trabahong ito nang libre sa loob ng 15 taon. Ngayon, gagawin mo na siya nang may pondo at suporta. Hindi ito ibang trabaho. Ito yung ginagawa mo na. Pero mas maayos lang ngayon, dagdag ni William. Nahirapan si Sarah. Hanggang sa dumating ka. Umiiral ang samahang ito. Dahil napatunayan mong pwedeng baguhin ng isang guro ang landas nila. Naintindihan ko na sa wakas ang ibig sabihin ng regalo ni Dorotea. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagtanggap ng responsibilidad. Natapos ang pagpupulong ng 9 ng gabi. Pumasok ako sa aking tahanan ngayong Huwebes ng gabi, at naramdaman ko ang pananabik, sa halip na takot sa naghihintay sa akin sa loob. Akin na ang bahay ngayon. Hindi legal, kundi emosyonal. Nagsimula na akong magbago ng mga maliliit na bagay. Isinabit ang mga sining ng mga mag-aaral ko. Pininturahan ko ng bughaw ang silid.
At sa wakas, lumipat na ako sa pangunahing silid. Takaimpeke na ang mga damit ni Dorotea na ibinigay ko sa simbahan. Parang binibigyan niya ako ng permiso na tunay na tumira rito. Ikalawa ng Enero, binuksan ang inisyatibong pang-edukasyon bilang paggunita kay Doña Dorotea Manalo. 2 kanto ang layo nito mula sa Mabini High. 2 malaking silid na may sapat na ilaw at komportableng kasangkapan. Sa buong buwan ng Disyembre, kumuha ako ng 2 dalubhasa sa edukasyon. Isang tagapag-ugnay sa pamilya, si Maria. Isang tagapag-ugnay ng programa, si James. Unang buwan, nakatulong kami sa 18 mag-aaral. Pagsapit ng Marso, umabot ito ng 47. Nagsidatingan ang mga magulang at mga bata na kamukha ni Sara noong kabataan pa siya. Mga matatalinong batang akala nila ay mahina sila. Umiyak si Christina. Wala pong nagsabi sa amin yan, sabi niya. Sabi nila tamad lang ang anak ko. Naisip ko noong sinabihan ako ng asawa ko na galingan ko para maging sapat. Naisip ko na ang trabaho ko ngayon ay ituro sa kanila ang kanilang halaga. Mabilis ang proseso ng paghihiwalay at paghahati ng yaman. Dokumentado lahat ni Patricia. Sinubukan pa rin ni Gary na humingi ng parte ng mana. Pero mabilis itong ibinasura ng hukom. Sa huling desisyon, nasa akin ang lahat. Ang bahay, mga pamumuhunan, antigong koleksyon. Nakuha ni Gary ang 1,000,000 piso at koleksyon ng relo. Ang utos ng korte ay may kasamang palagiang kautusan para sa proteksyon. Isang araw ng Mayo, natapos na ang kasal namin sa mata ng batas. Wala akong naramdamang tagumpay. Pagsasara lang. Kinongratulate ako ni Patricia. Magiging masaya si Dorotea sa naging ikaw. Sabi niya, naisip ko si Dorotea at ang nakikita niyang halaga sa akin bago ko pa ito nakita. Nabalitaan ko ang nangyari kay Gary. Nagtatrabaho daw siya bilang tagapag-alaga sa isang tindahan. Kumikita ng maliit. Nakatira sa isang maliit na silid na may murang kasangkapan na binili sa Mandaue Foam. Umalis papuntang malayong probinsya si Bea. Pakiramdam ko ay naawa ako. Pero mas lamang ang kaluwagan dahil hindi ko nakasalanan ang nangyari sa kanya. Hindi na siya bahagi ng buhay ko. Minsan iniisip ko kung napagtanto ni Gary kung ano ang nawala sa kanya. Ang 12 taon, kasama ang taong magmamahal sana sa kanya. Pero mas pinili niyang sirain. Ngunit hindi ko na problema iyon. Ang trabaho ko ngayon ay tulungan ang mga bata. Trahedya ito ni Gary at hindi sa akin. Minsan noong Hunyo, nakaupo ako sa labas ng bahay. Tinitingnan ang mga batang dumadaan. Nakapagsabit na ako ng sarili kong sining. Nakapagtanim ng kamatis. Ang samahan ay nakakatulong na sa 83 mag-aaral. Si Sara ay tumutulong tuwing Sabado. Tumawag si Jenny para magplano ngayong tag-araw, magpunta sa museo. Pumayag ako. Pakiramdam ko. May oras na ako ngayon. Binasa ko ang tala-arawan ni Dorotea. Sa huling isinulat niya, magiging maayos si Teresa. Mayroon na siya ng lahat kayamanan. Kakampi. At ang sarili niya. Kinuha ni Gary ang maraming bagay. Pero hindi ang kabutihan niya. Ibinigay ko ang espasyo para sa kanya. Sinara ko ang tala-arawan. Nararamdaman si Dorotea hindi bilang multo, kundi bilang isang biyaya. Naisip ko ang tunay na kahulugan ng pamana. Pahintulot na maging buo. Matapos ang matagal na pagliliit sa sarili. At naisip ko, habang pinapanood ko ang mga alitaptap na sumasayaw sa dilim, na ito ang pinakamagandang paghihiganti. Hindi ang pagkasira ng mga nanakit sa iyo, kundi ang pagbuo ng isang buhay na nagiging walang katuturan na sila para sa iyong kaligayahan. Alam na iyon ni Dorotea. At ngayon, alam ko na rin. Nakaupo ako sa labas. Tahimik. At payapa. Kung naniniwala ka sa kwentong ito ng tahimik na dignidad at makapangyarihang hustisya, maaari mo itong suportahan ngayon.